Eto ho ano sasabihin ng mga inuutangan mo? Ayun. Eto, dito, tungkol dito. Ba, Ikaw, ano yung simpleng normal na reaksyon para sa inuutangan? ayan. Pagkatapos mong pagmumurahin kami, lapastanganin mo kami, Oo. ikaw pang mayroong ganang magkansela niyan, Oo. tapos ito, binabawi mo ngayon. At gusto mo matuloy itong mga utang na ito. Oo. Ano ngayon ang immediate? Sa pangkaraniwang tao lang, huwag na tayong gumawa ng mga palyuting kami. Inihahatid namin sa inyo ang pag-unawa sa mga issue, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pinaka mababang paraan ng paliwanag Simple. na maiintindihan ng lahat. Kaya nag-aral man o hindi. Oo, ang Yun ang sinisikap namin. pinakasimple niyan, mawawala ng gana sa iyo. Walang gana na agad Sasabihin yan unang-una, makapal ng mukha nito. Yun nga. At saka, Mabuti sana kung siya lang. masama yung sinabi. Hindi pero ano yung nililip mo? Bakit ikaw maglilip? Oo. Hindi ba? Hindi, tsaka ilip mo man yan at hindi. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Pautangin ka pa ba? Yan. Pag pinuutang ka, sila naglip. Ibig sabihin, pag pinautang ka, may ibang kondisyon na yan. Yan. Lalamunin mo ngayon lahat ng sinabi mo. Oo. Papakain sa'yo. Yung sinasabi niya dati, pakain ko sa'yo yan. Oo. Ngayon. Kung yun ang sabihin ngayon, pakain ko rin sa'yo yan. Para di sa DFA, ngayon may bagong statement si Presidente. Maaari daw magkaroon ng palibagong Kita mo na. kasunduan. Pero Na mas sinasabi niya, siya pa rin na magaling. Alam mo kung bakit? Bakit? Yun daw Amerikang nangungulit siya. Yun, ganun. Yun, na lang yun. Kumbaga, propaganda niya na lang yun. Face saving. Oo. Pero, Pagbabangon siya. puri. Pwedeng mabalik ang ang kasunduan na naman. Ganyan Paano nabigla? Ano magiging kondisyon? Ayan. Mga kaibigan. Isipin ninyo, mahirap mo lang, maibalik yung tiwala, Yun. lalo sa security. Ito itong mga inuutangang bansang ito. Ito yung sinasabi natin na pag inalis mo yung relasyon ng Pilipinas sa Amerika, automatic galit lahat sa iyo yan. Oo. Bakit? Sapagkat lahat ng bansang ito umaasa ng seguridad sa Amerika. Hindi ba? Yun ang role ng Amerika, wala kang magagawa Sila yung kasi yung may capacity at may kakayahan na protektahan Oo. ang maraming bansa. Superpower sila Oo, mga kaibigan. Yun talaga ang papel para maintindihan nyo na. Kasi matagal na tayo nagdidebate tungkol sa kano, mga ganyan, maraming galit sa kano. Hindi nyo sinasabi yung totoo Oo. Ito yung totoo. At hindi naman pinagmamalaki ng Amerikano yan kung sila nagsasalita, hindi naman nila pinangangalandakan na eto kami ang protector ng buong mundo. Hindi. Pero lahat ng mga bansang yan, isinasalalay sa kakayahan ng Amerika ang kanilang seguridad. Tsaka isa yan sa titignan ngayon ng nagpapautang. Yang pagkakansilang yan sa DFA. Tama. Kasi ang laking pera ang involved dyan. Tinutulong sa atin, mawawala yan. Nambablap. Ibig sabihin, blapper to si Presidente Duterte. Maraming yan, anggulo yan Hindi naman niya kayang panindigan. na nasagasaan. Puro kasi ganun, di ba? Mga kaibigan. Dak-dak, parang si Donald Dak-dak. Ayan po nangyari. Di ba nakakahiya yan? Ang laking kahihiyan yan. Ang masama pa niyan, yung tanggihan. Ayun. Oo. Bakit pa kami makikipag-usap sa'yo? Oo.
pwede namang antayin namin matapos ang termino mo. Oo. At saka kami makipag-usap sa iba. Sa iba. Sapagkat ikaw, hindi ka na katiwa-tiwala. Kung dyan sa bansa nyo, hindi ka katiwa-tiwala, sa amin pa. Ano pangahawakan namin sa iyo? Double talk ang nangyayari. Oo. Ang sinusunod mo lang, sarili mo. Iba sinabi ngayon, iba sasabihin. Kung ano yung temperament mo, Ayun. yun ang nasusunod sa iyo. Emotional. Oo. Oo. Diba? Pagka gano'n, mabigat sa isang presidente yun. Hindi ka pwede. Dahil sa ang nalalagay sa alangan, yung bansa, Oo. yung At tao. pati sila madadama. Oo. Sabi mo yan, tanggalin mo yung security namin. Magpapasok ka ng inchik dyan. Mm. Baliwala na rin yung BFA kung tutuusin mo sa pagpasok ng inchik dito Di ba? Kasi yun nga iniiwasan Di ba? Mahawakan ng inchik tong Pilipinas Yun ay kontra na sa BFA yun mismo Yun, oo. Hindi ba? Kaya nabahala na Amerika dyan sa China, di ba? Simula pa lang. Mga kaibigan. Ginawa mo yun ikaw pa nagmalaki, di ba? Ang kansilahin niya ang BFA. Kala nyo, di ko magagawa yan. Magagawa mo lahat. Pero, yung consequence, sana, handa rin kayong humarap sa consequence. Di ba? Ang hirap pagka pinapananagot na kayo, nagagalit kayo. Para bang yung magnanakaw? Pagka yung mga magnanakaw sa gobyerno, pag sila nahuli, binulgar mo, nagagalit pa Oo. nagnakaw sila Ano gusto mong gawin ng mga nasa media? Ang masama nga, nagiging normal sa kanila. Yun na nga Hindi ba yung kausap yung justice? Tatakahan niya ako, ba't ako nakulong Yan si Era. Si Era. Si Panganiban. Si Panganiban. Nagtataka siya. Bakit siya naging guilty? Di ba sabi ni Era, kausap niya, nakasabay niya. Mm. Ay sabi raw, kinuwento ni Justice, di ba, sa column niya. Ay sabi raw ni Era, tataka ako ba't ako nakulong plunder waiting yung kinuha ko. Oo. Ang sabi sa kanya, nandun niya sa mahigit kung ilandang Binasa ko anya yung desisyon yung ng Sandigan Bayan. Nabasa ko yan. Nandun Oo. Tingnan mo, Oo. mga Para sa kaibigan. kanya, hindi masama nangyari, normal. Yun, di ba? Kaya nga, pati mga anak niya, naging normal sa kanila. Lahat may asunto. Yung plunder, di ba? Yung ang lahat ng kaso nila, puro may kaugnayan sa pera. Pera. Isipin ninyo yun, mga kaibigan. Ginagawang normal. Mm. Kaya kita mo, hindi nila mabanatan si Erap. Mm. Bakit? Kasi pag dinikdik nila si Erap ng gusto, hindi na nila magagawa magnakaw. Oo. Ibig sabihin, pagka ikaw, hindi mo kinukundina, ito lang itong mga hayop na nagsisipagpanggap galit kay Marcos Galit kayo kay Marcos hanggang ngayon walang napatunayan. Pero si Erap, napatunayan. Convicted Bakit hindi kayo galit kay Erap? Yan. Si Erap pa lang ang napapatunayan ditong mandarambong magnanakaw. Super magnanakaw. Mga kaibigan. Pero hindi kayo. Nakita mo ba nagalit si Pinoy? Kakutsaba pa nga ni Pinoy yan Si Erap eto, nagalit ba kay Erap to? Hindi. Naging barkada pa Oo. Di ba? Mga kaibigan. Yan ang sinasabi natin sabi ko nga nung araw pa, inasabi natin, sa Amerika, pag ikaw ganyang klase ka ng tao kay Erap, siguro papakamatay ka na Iba ron. Kasi hindi ka pwede lumabas Pag nakita ka rin sa labas at may nakakilala sa'yo, ito yung hiyain ka Ostracize ka ron. Sa Japan naman, ang katumbas ng kahihiyan sa kanila, kamatayan. Di ba? Kaya yung mga nai-iskandalo ron, dalawa lang ang pinagpipilian. Magre-resign o pareho niyang gagawin yung magpakamatay. Tsaka resign agad. Bakit? Kasi sa kanila, ang katumbas ng kahihiyan, kamatayan mo na
Sipin mo yung katulad niya, yung di ba may mga okasyon ng Japan, itong pinaghahandaan nila yung Olympic. Olympic. Kasi marami silang pinagdaanang kalamidad, di ba? Oh. Medyo siyempre bumagsak din ang ekonomiya nila, di ba? Dahil sila kahit na may kalamidad, hindi nila ipinanghihingi ang mamamayan nila. Oo. Inasikaso nila, kinukwento ko nga sa inyo, di ba? Tsunami, sa Fukushima noon, anong ginawa sa kanila? Pinapili. Gusto niyo bang manatili dito? Ipagpapagawa kayo ng bahay ng gobyerno? O lilipat kayo? Kami maghahanap ng inyong lilipatan. Pinili nila yung kakilala nga namin. Pinili nila lumipat. Inihanap sila ng gobyerno ng lilipatan. Oo. At dinala sila doon sa lilipatan nila, yung condominium din. Bahay nila yung nasira eh. Ganun ang gobyerno doon. Ganon ka asikaso. Hindi ka gagawing pulubi yung pababayang ka magpalim mo sa Oo. karsada. Hindi. Tapos, bawat isang anak nila at sila, kung ilang kayo membro ng pamilya, bawat isa sa inyo ay may katumbas na makukuhang lamsam Oo. na tulong ng gobyerno. Bukod pa, doon sa bahay na pinaglipatan sa inyo, kung ilang taon, babayaran ng gobyerno yun. O isipin mo yun. Magagawa ba dito yun? Nako, Diyos ko. Dito, tumulong ka sa kalamidad. Para mo sinabing, para ka nagbigay ng pera sa magnanakaw. Oo. Ganun ang katumbas Nangyari dito. sa Taal eh. Sipin mo, ang bigay tulong daw gobyerno, namigay ng tulong yung mga istasyon ng radyo, telebisyon. Ilang araw lang, mamalibos sa kanyo yung mga tao ron. Paano? Yung sinasabi nilang tulong, Asan yun? ano yun eh? Oo. Anong tawag ito? Paimbabaw lang yun eh. Yun. Pakitang tao lang yun eh. Pero totoo, di ba kami rin nung araw pa nagsasabi dito sa programa namin, sinasabi natin, kayo yung mga, sinisita natin yung ginagawa nilang Oo. pangunguli, pangangalap ng abuloy, di ba? Oo. Tapos, ang bida sila. Oo. Unang-una, hindi nga nila, ngayon, di ba, yan ang pinagbububunga nga ninyo, laban dyan sa ABS-CBN. Kami nung araw, ba't yung Channel 7, di nyo sabihin yan? Ayan. Ganyan din ginagawa niyan eh. Pareho lang yan. Magkapareho lang yan eh. Nag-uunahan yan. Nagpapalakihan yan ng makukolekta. Pati mga bank account naroon. Dito, biktima ka na, bibiktimahin ka pa eh. Oo, Diyos ko. Oo. Mga kaibigan. Nababanggit natin lahat yan kasi eto, may isa pang gagong nag-message sa akin eh. Kala niya hindi ko makukuha pangalan niya eh. Ang sabi, dapat daw ako tumira na lang sa Japan. Gago ka pala eh. Siguro, lagi niyang narinig na napakalaki ng paghanga ko sa Japan. Alin? Kung ako, nasabi ko nga sa inyo eh, kung ang bata, bago isilang ng nanay niya, mai-interview, Oo. yung matatanong, Oo. pwede kang makapamili ng nationality. Hindi ko pipili maging Pilipino. Oo. Ha? Yan, totoo yan. Pero kaya lang Pilipino ako dahil isinilang na akong Pilipino eh. Pero kung merong, kung halimbawa, ang isang sanggol, bago isilang eh, tatanungin, paglabas mo dyan, ano gusto mo maging nationality? Dahil pag alam mong ganito, hindi mo pipili maging Oo. Pilipino. Yun, Diba? ano yun eh, realistic ka nun eh. Oo. Yun ang katotohanan Poetic eh. yun eh. Oo. Yung sinasabi natin, pero katotohanan yun. Katotohanan yan. Isipin mo, ganito magiging environment mo. Oo. Ganito lang pala, kaya sisilang ka pala para pahirapan ka lang. Oo. Saan ka makakita ng bansa puro stress? Dito lang sa atin yan eh. At saka mabigat, gobyerno natin mismo. Oo. Nagpapahirap Ang nagpapahirap sa atin. Yun ang mabigat dito. Yung mga nasa gobyerno. Oo, sa ibang bansa hindi naman ganyan eh. Hindi. Oo, ang gobyerno tumutulong talaga. Yung alis ko nga na 2 weeks ako nawala, baka akala ninyo, ibang-iba naging pakiramdam ko, malaking
stress ang nawala sa buhay ko sa loob ng 2 linggong pamamalagi ko ron. Wala kang maririnig na ingay, walang magulo. Ha? Ibang-iba. Wala kang, hindi ka natatakot na ma-hold up ka riyan. Number 1, may gobyerno doon. May gobyerno. Dito wala. Yun ang mabigat. Makikita ninyo, ang isang bansa, kung may gobyerno, wala eh. Pag nakapunta ka sa ibang bansa. Ang kamukha natin siguro, mga walang gobyerno, yung katulad din natin, no, mas mahirap pa sa atin. Yeah. Marami rin namang gobyerno magnanakaw sa ibang bansa eh. Sa Diba? Africa, ang dami yan. Africa, dyan sa South America. Hindi mo rin pipiliin yun. Diba? Ganun yan eh. Pipiliin mo. At saka yung sinasabi nga, di ba, ni Digong, pinapipili tayo. Meron daw tayong 2 choice. Kung tayo maging masakop ng Amerika o maging probinsya ng China, Diyos ko naman. Bakit? Di ba? Alam nyo, yung pagpapasakop nga, sabi natin sa inyo, 2 lang ang naririnig ko eh. Simula nung ako'y naging tao eh. Masakop ka ng Amerika o kaya sa kwentuhan lang naman eh. Oo. Alam mo, mabuti pa eh. Nasakop na lang talaga tayo ng Hapon eh. Di ba? Kasi nakita ninyo, ito, katulad ng Taiwan, influence ng Japanese yan. Malaki na itulong ng Hapon dyan para umunlad dyan Taiwan eh. Ngayon, yung Hawaii, sa lahat ng estado ng Amerika, tignan mo ang Hawaii, pinaka maayos sa lahat. Bakit? Ang daming Hapon Ang dyan. daming nga po dyan. Mga kaibigan, yung mga na-impluensyahan nila na bansa, maliban doon sa Kwan. Hindi, kasi yung sa, ano ba yun? Yung bansa na yun. Si Fujimori, naging magnanakaw din yun eh. Hapon yun eh. Hapon yun, pero doon na siya pinanganak. Na-influensyahan na sila mga ron. Nahaluan na siya. Nakaluan na eh. Pero lahat ng mga yung mga lugar na na-influensya ng Hapon, naging maganda eh. Paano yung disiplina na nila eh. Na ibahagi nila eh. Kung paano sila ang maganda kung nakuha nating mga Pilipino yung disiplina ng Hapon. Yun. Magiging maunlad tayo. Di ba? Marunong, hindi sila nang babastos ng kapwa-tao. Di ba? Tsaka gobyerno nila hindi magnanakaw. Hindi. Yun ang napaka-importante. Takot ang gobyerno na mapabayaan sila. Kinukwento ko nga, di ba, nung isang beses. Ito, inuulit ko lang kasi kailangan malaman natin, maikumpara natin eh. Kung kayo walang pagkakataong makapag-observe ng ganyan sa ibang bansa, kaya namin binabahagi sa inyo ito para mamulat ang mata nating mga mamamayan. Diba? Katulad yung pag-aaral. Ayun yung kinukwento ko sa inyong sa Japan, hindi ka uobligay mag-aral. Walang bumabagsak. Hindi ka pumapasok pero makakagraduate ka. Ayun, nakagraduate na isang araw. Kaya nga. Pero, uunlad ang buhay nun. Ganun eh. Tutulungan ka pa rin ng gobyerno eh. Diba? Kasi i-recognize nila yung nag-graduate ka eh. Diba? Hindi ka tulad dito eh. Mga kaibigan eh. Graduate ka na't lahat eh. Wala ka naman trabaho. Walang trabaho. At saka doon, nung hindi pumapasok, hindi nakakapasok, hanggang sa makagraduate, hindi siya tinitigilan ng teacher na subaybayan. Di ba? Tinatawagan, ba't hindi ka nakapasok? Bukas papasok ka. Opo, papasok. Hindi na naman papasok. Dadating naman yung taga City Hall. Ano bang gusto mong saan mo gustong mag-enroll pagkatapos mong ng high school o ng junior high school, saan mo gustong ihahanap ka nila. Isipin mo yan, mga kaibigan. Libre na yun yun nga mga bata maliliit na bata.
Walang ginawa sa eskwela yun, kundi maglaro, kumain, may pagkain. Ang daming pagkain nila. Tsaka dyan daw, alam mo, nawalan ka ng trabaho. Mga 2 buwan, pasisweldoin ka ng gobyerno. Oo. Habang wala ka pang trabaho. Biro mo yun. Eh dito, naku Diyos ko. Mexico, hindi ka makakakuha dyan. May Wala. piso. Di ba? Kaya- Sila may gobyerno. Kaya yung talaga. pinagmamalaki natin dito, senior citizen, tulong na 1,000. Wala yun. Wala. Kayo nga, bigyan ko 1,000, wala kayong gagawin. Hanggang kailan nyo magagastos Kaya yun? nga eh. Eh, gamot lang ng matanda, hindi na. Wala na. Oh, hindi natin minamasama yun. Kinukumpara lang natin. Kasi dito, meron lang gawing konti, bay, Oo. gusto ipagpagawa na ng rebulto eh. Di ba? Kaya paggawa mo siya ng monumento. Oo. Para maipagawa mo sila ng monumento, eh, malaki yung budget na kailangan. Oo. Bakit? Ang kapal eh. Isipin mo, isang truck na simento lang sa mukha ni Erap, kulang eh. Igawa mo na rebulto si Erap sa kapal ng mukha niya. Diyos ko. Di ba? Oo. Eh, nasasabi lang ho natin yan. Ngayon, ito naman si Bato, tinan niyo, ganito na ang mga klase ng mga sabi? nasa gobyerno ngayon. Eh, hindi ba? Dapat hindi na nagsasalita yung si Boto. Di ba? Nung araw, hindi uso kalbo, no? Oo. Ngayon, uso na eh. Uso na. Kaya dapat ito magpasalamat na uso kalbo. Oo. Alam mo kung bakit? Oo. Nung ako mali, tanungin ninyo, mga nakatatanda, ha? Inabot ko. Nung araw, pagkalbo ka, ang tingin siya masamang tao. Totoo, hindi. Para ex-convict. Ilag sa iyo, mga kwan. Pag nakita, kalbo Kasi ka. ang mga bilanggo nung araw kinakalbo. Oo, sa Muntinlupa. Oo. Walang gupit-gupit, kalbo. Tama. Ganun eh. Kaya nung araw, baka mukhang bagong labas sa binibig to. Ganun eh. Iniilagan, ano? Oo. Pero ngayon, gusto pa ng mga babae yung kalbo, di ba? Aba, oo. Ano yun, makinis yun eh. Parang timasi yun. Yes, sabi, use your head. Iba klase mga kalbo. Ba, pinangaralan ni Tito Soto, eh. Si Bato, eh. Si Kalbo, si Bato. Si malaki ulong walang laman. Ha? Ano pangalan? Kasi, ito si Bato. Kwan, binabanatan niya yung mga kasama niya. Dahil doon sa nagrereklamo siya, nagpapasa ng mga resolution, nag-a-adapt ng mga resolution, mga kaibigan, Kwan, lalo na kung katulad nitong sa Kwan na BFA, di ba? May resolution sila dyan. Meron, kinu-question nga sa Supreme Meron Court. pa silang Supreme Court na Kwan dyan. Petition, di ba? Ito sabi, yung pag-question ng Senado doon sa resolution na kinu-question nila, yung kapangyarihan ng presidente na magbaliwala sa mga treaty, mga kasunduan. Na nababaliwala yung kapangyarihan ng Presidente. Senado. Senado. In-exercise niya parang dictatorial na yun. Di ba? Sinasarili niya ang kapangyarihan. Hindi naman niya hindi naman niya kapangyarihan. Ini-exercise niya. Di ba? Mga kaibigan. Yun ang sinasabi ni Bato. Ang kino-question niya, yung pag-adapt na resolution. Ganun talaga eh. Oo. Meron talagang ganun sa Senado. Kaya sabi ni Tito Soto sa kanya, hindi ang Senado, hindi puro sunod-sunuran lang. Hindi lang sunod-sunuran sa presidente. Dapat sa lahat ng pagkakataon, ganun ang Senado. Ang katunayan, kaya ganyan ang structure ng gobyerno natin, para masunod yung demokrasya. Nakapatay niya sa demokrasy. Di ba? Yung pagkakahati ng
ng co-equal branch of the Oo. government, di ba? Katulad ng executive, may sariling kapangyarihan yan. Ang legislative, Senado kasama ron, ano yan? Ganun din. May sarili yan. Oo. Ganun din ang judiciary. May kanya-kanya yan. Hindi mo pwedeng pakialaman. Oo. O kaya tapakan. Oo. Yung kapangyarihan ng... Otherwise, magkakaroon ng krisis sa konstitusyon natin. Oo. Lalabag yun. At malalagay sa panganib ang saligang batas. Di ba? Oo. Tsaka kini-question ng Senado dyan. Kung ano ang magiging desisyon ng Korte. Hindi, ayaw yan tumanggap kasi natalo sila. Oo. Na merong majority. Ganun talaga eh. Oo. Anong gusto niya? Lahat nakalolipap. Oo. Sa lahat ng pagkakataon. Yun ang palampakay niya. Kaya siya nagsenador. Para makapagpakita ng sip-sip. Oo. At inaasahan nila, makokontrol nila yung Senado, mapapasunod nila kahit bobo sila. Di ba? Oo. Masama na yan. Mag-resign na lang kayo. Minsan nga si Paro-pareho. Pacquiao in-interview yung dalawang kupal Sabi, ano masasabi mo rin sa presidente lang pwedeng magkansila niyan. Sabi ni Pacquiao, pagka niya tahimik ang batas, dapat tahimik tayo. Hindi niya alam, merong mga desisyon na kahit wala sa letra, yung implied, tsaka yung sentido común. Yun. Sentido común, nung pagtibayin niya, kasama Senado Kaya kung yan, kakansilahin mo, dapat kasama rin yung Senado. Hindi, tsaka, Yan minsan nga, kahit may kapangyarihan ka hindi mo dapat abusuhin. Ayan, siya pa. Yun ang totoo nun. Pag-abuso sa kapangyarihan ang nangyayari. Oo. Di ba? Huwag mong masyadong, don't push your luck too hard, sabi Oo. niya, di ba? Kasi may hangganan lahat yan Yung nasalitang presidente lang ang pwedeng, delikado yun. Mga treaty yan Hindi, tsaka yung sinasabi niya na wala siya nakikita ang presidente, napapalit sa kanya. Ba't sino? Kailan naging responsibilidad ng naupong presidente na humanap ng papalit sa kanya? Ayan. Hindi, wala kang responsibilidad na gano'n under anong batas man. Wala. Self-serving, yung salitang yun. Nagpapauso ka. Gusto mo lagi, nagpapauso. Yun ang hilig niya. O kaya, nagagamit niya yan para mailayo doon sa mga tunay na issue na hindi na-address ng gobyerno. Ekonomiya. Lagi silang nagpapaputok ng Corruption. gumagawa siya ng... Wala na, lumod na itong administrasyon sa corruption Ang tindi ng corruption ngayon. Mga kaibigan, di ba? Ang sasabihin ninyong, ang sabi, wala raw siya nakikita ang papalit. Kailan mo naging yun? Responsibilidad. Ang unahin mo, yung problema. Hindi mo problema, inuuna mo. Sinasama mo pa kami sa kalukuhan ng ganyan. Di ba? Lugar na hindi naman pinag-uusapan yan. Dapat ipaliwanag tuloy sa tao. Di ba? Pinapaliwanag namin na wala pang Herodes na ganun. Wala saan niya iniimbento yun. Ibig sabihin niya, kailangan siya masusunod sa pagpili. Ano pa, papel ng taong bayan? Naboboto, hindi naboboto. Tapos sinabi pa kailangan marunong pumatay. Yun ang mabigat, sinabi niya. Hindi, para nga maging normal yung trabaho niya. Di ba? Yung ginawa ng gobyerno niya. Kaya nga may Sus Mariosep. Ito, tingnan ninyo kamakailan nag-eleksyon yung Philippine Councilors League. Alam nyo nangyari, nagkaroon ng dayaan. Ito, tingnan ninyo. Itong eleksyon kamakailan ng Philippine Councilors League. Sipin ninyo, itong Philippine Councilors League, samahan ito sa buong Pilipinas ng lahat ng konsehal ng bayan at saka lungsod. Di ba? Ang dami niyan. Ang dami niyan. Oo, kapal yan. Siguro kung hindi ito libo yan. Pinakamarami, ito yung susunod sa barangay Oo. na
sa bilang, Sa bilang. ng membro niyan. Buong Pilipinas ho yan, lahat ng konsihal ng bayan. Hindi ito barangay ha, yung panlunsod ito, sanggunian. Sanggunian, panlunsod at saka pambayan, di ba? Ngayon, eto ho, may eleksyon noong February 27. Ilang araw pa yun, di ba? Nakikita na natin, gumagala na yung mga may tatak ng PCL, di ba? Sa Maynila. Ngayon, ginanap yung eleksyon dyan sa MOA. Alam ba ninyo, ginamitan ng ng Smart Magic. Ayun, Smart Magic. Yung mga konsihal na dismaya. Kasi pinapasok nila yung Balota. yung balota, yung bumoto na di ba? Pagpasok ng balota, yung resulta iba. Iba, sa sinulat nila. Iba sa ibinoto nila. Ngayon, ang inaakusahan nilang nagmanipula nitong pandaraya dito, ito, tingnan ninyo yung national chairman na ang pangalan si Danilo Dayanghirang ng Davao City. Ayun, taga Davao Davao City. Group na naman ito. Mga kaibigan, dinaya nito yung, kasi tumatakbo siya for election. Ang kalaban niya, yung si Jesiel Richard Salceda ng Pulangi, Albay. Hindi ko lang malaman kung kaano-ano ito ni Joey Salceda. Hindi naman nanganganak si Joey Salceda. Hindi, yun ba naman Diyos ko. Wala naman matris si Joey Salceda. Meron 18. Ilang piraso. Ngayon, eto, isipin mo to, sa kanila nangyayari yan. Ang laki ng ginastos dyan. Dalawa lang sila magkalaban. Kasi may gusto yata manalo, taga Luzon na. Kaya suportado nila itong si Salceda. Imbes na yung Dayanghirang, narinig ko mga apelyido niyan. Araw pa yan. Panahon ni Marcos. Oo, isa yan. Malakas yan. Malakas ang kapit niya kay panahon pa ni Marcos. Hindi ako nagkakamali. Apelyido ng may-ari nung pinakamalaking tour agency dito. Tourist and Travel Agency. Yung Raja Tours. Hindi ako nagkakamali. Dayanghirang yun Very influential ito hanggang ngayon, mga kaibigan. Pero, para dayain mo yung eleksyon, puro na kayo mga opisyal ng gobyerno. Kayo, nagwawalang yaan pa. Di ba? Anong klaseng mga tao ito? Anong klaseng tao itong Dayanghirang na ito? Mga kaibigan, anong klaseng taga-Davao ito? Ang sasama ng ugali, ano po? Lahat dito, dayan Oo Sipin mo. Naalala ba si Mayor Lim noon, yung Manila Film Festival? Ang galit na Lim. Diba, nagkagayan dun. Nakulong sila lahat. Galit na galit siya. Kaya galit sila ron Yung mga artista, galit kay Lim di ba? Pati yung yung si Buruka, si Lolit. Solis. Bueno, magbabasa ho tayo ng mga reaksyon dito, mga kaibigan. Bago yan, binabati ko ang tagapakinig natin, si Lolo Mar. Lolo Mar. Lolo Mar, maligayang panonood. Kumusta po kayo? Gayon din si Junior Lapid. Lagi nang nanonood ngayon. Junior Lapid. Tsaka si Johnny Solomon at si Canuel Binuya. Okay. Binabati ko rin si Jun Gases na nasa Guam. Banda ito Kamali ako, hindi pala siya lead guitarist dati ng Abracadabra, kundi siya yung vocalista mismo. Siya mismo. Pero dyan sa Guam daw, siya ang lead guitar ng grupo nila dyan. At pag may mga session, siya nagigitara. Pag may mga dumadayong musician, nagpe-perform doon sa Guam, siya yata ang lead guitarist. Kinorek lang natin kamali tayo nung pagbanggit. Si Junior Dal, binabati rin natin ang ating mga katropa, syempre,
mamaya babanggitin natin. Si Michael Chu, nanonood po. Si May J, si Randolph Rimorin. Si May J, sa Japan daw nanonood. Si Mike Madela, si Freddy Dato, si Jerry Grad, nakatropa natin, at si Oscar De Jesus ng California. Willie Yap, si Reynaldo Dizon ng Malolos, Bulacan, Nixon ng Torres ng New York, Carolina Luge ng Italy. Ito, nawawala itong ano ko. Sa Cordon eh. Oo, nagdi-disconnect. Dito eh, sa Kwan. Meron na. Meron na ba? Ayan. Yan. Dito sa Saksakan. Dali Nabubunot. Maluwag eh. Pagka malikot. Pag malikot ka, Maluwag yung butas eh, no? Naglulus eh. Nahuhulog. Ayan. Meron ng konti ulit. Si Carolina Luge ng Italy. Binabati po natin, katropa natin niya. Si Radex Gonzales. Si Napoleon Gasga Poliero ng Riyadh, Saudi Arabia. Si Najski Madrid. Si Pabatini, nanonood sa atin, Pabatini, Yung sinabi ko sa'yo, Si, Peya. Ang katropa natin si Ella Samson Alviar ay nanonood po. Aida Trillana ng Paris, France. Si Andre Mendoza nanonood naman po from Dublin, Ireland. Kasama si Larry Pascual at si Romeo Pahati. Si June, nabanggit na natin, si June Gases, isang veteran musician. Si Hector Ponasier, kaibigan natin, si Randolph Rimorin, si Yage Maravilla, si Joan Oishi, si Carmela Torres Balcos na ating pong katropa, tsaka si Carol Torres Briño, siyempre si Rosita DC, si Susana de los Santos, si Kaani Flormata Saludes, Enyang Mina, si Rosemary Victoria, si June de Valencia, si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, si Arlene Cañedo Varias at Simon Varias ng Amsterdam. Yun dito eh. Bako. Mga kaibigan, si Ledge Chulbo naman ay nanonood din yata sa sa TV Plus, Si David Sabado ng Cabuyao, Laguna. Si June Ferin. Si kaibigang Rudy Santos ng bandang Horoscope naman. Ito pa yan, kakausap sila sa messenger ni June. Rudy Santos ng Horoscope, nasa California. Edwin Angara ng Australia. Si Reddy San Miguel. Si Jod De Lemos. Si John Mides Monsera Nuwalda from Tokyo, Japan. Si Bienvenido Cruz San Mateo ng Winnipeg, Canada. Si Cyril Belen ng Antioch, California. Si Kobe Otso Brian, nanonood daw siya from Sogo, Cubao. Ayan, si Tigradu. Si Randolph Remorin, ano kaya yung inaano niyang si Ann Camus Padul. Si doktora ito. Dok. Galing na dentista nito eh. Mga kaibigan, minsan interview natin to. Mga makabagong ano ngayon, mga ano ngayon, pampaganda. Gusto nyo magpaganda, kailangan nyo si Doktora Ann Camus Padul. Ayan.
si ano, ba ito? Cherry Noblesada, yan. Si Eric Moico, si Arvin Sanggalang, si Kagawad Eliana Eliasar Kalonsag at ang kanyang husband, dating chairman Boy Kalonsag ng Santa Mesa, Manila. Si Ted Noriega D. Makulangan, si Christopher Canyalita, Rogel Buboy Makamay, Maria Dolores Santos, Luningning Mabasa Barawid, si Senyor Tonet Fabie, ang kasama po sa banda na nag-front act sa concert ng Beatles dito po sa Pilipinas. Si Nancy Jen Nevalga Solomon, nanonood daw. Si Chodora Alcairo, ayan. Si George Santiago, si ano ito, June Di Valencia ba, na banggit na natin, katropa natin, mahusay na kwan ito eh. Ngayon lang. Singer, actor, mga kaibigan. Si Mirna Guillermo ng Chicago at si Roxanne Rankin ng Florida. Yan. Si Mark Irene Carl, si Vanessa Rivera, si John Panopio, yan. Si Lito Magat, ano, sabi yan palang visa upon arrival, ipinaknukala ni Wanda Tae Esteteo, nung time niya, para daw lumakas ang turismo. Hindi niyo ba nabasa kolum ko? Lumabas sa kolum ko yan 2 years ago. Isinulat ko yan bago masibak si Kwan, Aguirre. si Wanda Teo, meron siyang isinumite sa ano tawag, sa Department of Foreign Affairs, si Cayetano pa nakaupo. Oo. Tinutulak nila ron, magkasama yan eh, yung visa outsourcing. Ayun. Ano ibig sabihin ng visa outsourcing? Ipapa-privatize yung issuance ng visa through agency na travel agency. Di ba dati kukuha ng visa kung sino yung tao, siya ang pupunta roon. Ngayon ubaya na sa travel agency. Yun ang project na isinubo ni Wanda Teo kay Cayetano. Mga kaibigan. Kaya sabi ni Aguirre, pinipilit ako ni Wanda Teo noon, kinukulit ako, ipatupad ko yung BFA. Yung BFA, at saka yun, symbiotic yun. Oo. Magkasama yun, ibig sabihin. Para pagbigyan itong kapritsyo ni Wanda Teo, pinatupad yung visa upon arrival. Pero ang nagpapirma iba naman tong visa upon arrival, kay Aguirre yun. Oo. Itong kay Wanda Teo, project ito. Pagkakapirahan ito. Diyan sila magaling eh. Tanongin nyo sa akin kung di totoo. Siguro nakikinabang sila hanggang ngayon dahil ang nagpapatakbo ng travel agency, yun yung mga nakinabang dito sa airport ni Wanda Teo. Si Wanda Teo, dating ano yan eh. Ang business niya is travel agency. Alam niya mga kaibigan. Mga tulpo, nakikinabang dyan eh, di ba? Sa visa upon arrival na yan. Yung sabihin, hindi. Kaya kayo, nagbabanatan. Ako kaya suspecha ko si Risa Ontiveros, nagamit eh. Kasi gusto nilang magsiraan dyan, di ba? Dyan sa, sa kitaan dyan. Malaki. Mga kaibigan, para mabulabog na yan, siguro merong gusto kasi suwapang lahat eh. Suwapangin lahat, di ba? Baka mag-ingat ka kasi baka sa katangahan ninyo magamit lang kayo dyan. Asa na yung mga ibang dapat na ipatawag nyo dyan? Nasaan yung si Cuevas?
Nasaan yung mga pogo? Nasaan yung mga iba pang sindikato dyan? Di ba? Oh, wala naman eh. Gusto na yata wakasan nito sa susunod na hearing. Last na yata eh. Wala na. Tapos andun pa rin yung visa pan arrival. Oo, mga kaibigan. Alam ba ninyo kung sino yung naglapit kay, kay Wanda Teo? Para ika nga po isubo nila yung outsourcing, visa outsourcing na yan. Yung isang Chinese, isang agency, na merong record na nasangkot sa malaking credit card scam. Ayan, mga kaibigan. Sinulat ko yan nung lumabas itong column ko tungkol dito kay Wanda Teo, mga kaibigan, noong anong pecha nga yun? 2018 yun. 2 years ago. 2 years ago. Mayo, hindi ako nagkakamali, May 2018. Isinulat ko na yan, yung tungkol kay Wanda Teo, kaya binabanggit siya ni Aguirre. Pero si Aguirre, siya naman ang gumawa ng BUA. Kung sabihin, hindi ka rin kumita rin. May order niyan. Tsaka yung mga tao dyan ikaw naglagay niyan Di ba sinasabi nga namin sa inyo, meron siyang gustong i-accommodate dyan. Yung mga taong yun na nag-advise sa kanya, na ito, boss. Oo. Ito, pagkakapirahan nito. Yan magagaling Diba? Nasa loob. Ayan ang dyan, katotohanan dyan. Pare-pareho na kinabang yan. Si Noel, si Noel, Binuya. Ganda ka, Manuel. Si Annabel Madamba, binabati natin. Si Lady Dios Abetria. Si Annabel Madamba ay taga Milwaukee, Wisconsin, US of A. Si Tony Aguila, si Wilson Barayro Caringal, si Willie de la Cruz, si Rafael Rafi Dato ng Florida. Ayan si Bowax Aberco, si Len Mijares, si Dr. Yan, si Bowax Aberco ay regular listener daw po natin sa Doha, Qatar. Binabati natin si Silvio Lugarte, Amarnata Ilano Senior, si Globen Antazo, si Berhel Lloyd Bulanadi, Edgardo Lim ng New York, si Pedro Penduco, from Kingdom of Saudi Arabia, nanonood sa atin, si Elizabeth Dungo ng Oxnard, California, kasama ang kanyang husband na si Edgar Dungo. Binabati natin. Si DC Encarnacion. Ayan. Di lalo na, isusunod niya naman na eleksyon. Sabi niya, Smartmatic. Sila nadadaya Kaya yung last election, walang credibility yun Wala. Hanggat nandiyan yung Smartmatic na yan. Si Roger Santicruz, San Jose, California. Tsaka, di ba pagbigay din ng yun, pagsuko na rin ng kasirinlan yun, yung eleksyon sa Smartmatic. Yun, Sapagkat nakikialaman dayuhan sa election process natin. Bakit sila marunong sa eleksyon natin? Yun nga Hindi magmano-mano na lang tayo, manual. Sa ibang bansa nga, dating meron niya inalis Balik sa mano-mano. Mas credible nga naman Si Jermaine Isidro Aguila. Binabati natin kasama niya, si Cecilia at Saldi Ting ng Santa Maria, Bulacan. Si kaibigang Nestor Estrella sa Taiwan ay nanonood din po.
Siyempre, ang katropa natin sa Italy, si Buenos Dias, Joel Diaz at ang kanyang pamilya. Kumusta na kayo dyan, ha? Balitaan mo kami kung merong development. Ha? Kung bumubuti ba ang kalagayan dyan po sa Italy. Bawal daw magtipon-tipon dyan, eh. Bawal, oo. Hinuhuli rin, eh. Si Dave Dumbrique ay nanonood sa atin, no, mga kaibigan. Si June Brace Mollasgo ng Milpitas, California. Si Alexian St. Alexius. One more case against Duterte. Bribery. It will cause his presidency to impeach Duterte. He must commit 3 cases. Abuse of power, treason, and bribery. Si Yula Sotelo na ating katropa, si Rosalina Santos, kailangan po talaga natin ang oposisyon. Kakainin tayo ng buhay kung puro sip-sip sa gobyerno. Ito ang lahat ng mamuno sa atin. Yun ang gusto nila ba to? Yung isang tono na lang. Oo. Wala nang kailangan lahat praise the Lord. Hallelujah. Puro amin. Hallelujah. Siya nawa. Si Marites Daag, sarado pa rin ang eskwela rito hanggang March 15. Saan ba yun? Sa Italy. Si Francis Rodriguez, katropa natin sa Barberia. Ngayon 2022, may dayaan naman yata uli, baka kaalyado na naman. Kaalyado nga yun, eh. Si Dayang Hirang. Ano yun? Eleksyon. Sila yun, samahan ho yun ng mga konsihal ng bayan at ng syudad sa buong Pilipinas. Yung nagkaroon ng nabahira ng pandaraya. Si Edwin Javier nanonood sa LA, kaso may kaso na ng coronavirus sa LA. Sipin mo yan. Kumakalat na. Oo. Marami na yan. Hindi ko nga alam. Dito, nilip yung pwede na raw magbiyahe sa South Korea. Ako, Diyos ko, ba't Tsaka ibang bansa. Tsaka sa Saudi raw. Papapasukin ba sa Saudi yan? Oo. Wala silang papapasukin doon. Bawal. Yung si Consuhol, si Congressman, Congressman. Oo. Si siya Abante, pinatras na Saudi. Huwag kang pumunta rito. Mukha ka kasing virus. Oo. Hindi, napagkamalan yata ang terorista, eh. Mukhang terorista yun, eh. Oo, may diba? pa yun, eh. Bueno, medyo mawawala na tayo ng oras. Bayan ko ay isa ang hinahin. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas dito. Binabati rin po natin, mga kaibigan, si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado dyan po sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Pero kami po ni Peter ay magpapaalam na. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa pangalan po ng ating technical director, si Braille. Ito po, si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bato! Gan de la Rosa. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap
mabuhay ng buong ganap. Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas.